Tian's perspective. Ayos na po yan Ate Edna at Ate Cora. Ako na pong bahala magliquid ng mga yan dito sa kwarto. Bilin ko sa dalawa matapos naming ilipat ang mga gamit ko dito sa kwarto sa ikatlong palapag. I want to occupy the other room upstairs pero ayoko masyadong malapit kay Hailey. Nagkikita na lang kami araw-araw, lalapit pa ako sa kanya. It's too much for me. Nagpa siya akong lumipat dito, total alam din naman ng lahat. Matapos kong bitawan lahat ng katotohanan kanina, I did not mean to do that. I did not say those words in purpose. Sadyang di ko lang talaga kinayat na sabi ko lahat ng iyon, but I guess it is better this way. We don't have to pretend and be with one room. Pareho kaming malayo sa isa't isa. I just hope makahanap ako ng way to make my dad agree with me to leave my wife and sign an annulment paper. Ang tagal makahanap ang inupahan kong agent ng kahit ano magagamit ko laban kay Hailey o kaya kay dad. I did not want to fight with my dad but I have to. I will do everything to ruin this marriage as soon as possible. Lalo na nga't sigurado kung kakalat ng lahat tungkol sa aming dalawa at hindi ako papayag kilalanin siyang asawa ko. Kinabukasan, tahimik akong kumakain. Si Leon naman kumuha lang ng pagkain at naupo malapit sa akin. Himala, kumain kaya tangin dito sa lamesa? Tanong niya sa akin. Nakangiti siya at alam kong di naman niya ako iniinsulto o inaasar pero hindi pa rin ako komportable sa kanya kahit wala siyang ginagawa tulad ni Hailey. Naiirita ako. Just mind your own business, sabi ko. Alright. Relax bro. Ngiti niya at saka sumubo na ulit. How about your wife? She did not come here since morning. Hindi mo ba siya susuyuin kumain? Buong tanghali na siya nakakulong sa kwarto niya. Sabi niya sa akin. Lifting my eyes at him, I drew a deep annoyed sigh. I don't care about her, okay? Kung gusto mo, ikaw na lang sumuyo sa kanya. Masyado siyang pa-importante. I don't care if she don't like to eat. Kahit mamatay siya sa gutom, wala akong pakialam. She wants to be here so she should know what hell she puts herself into. Sabi ko, di naman siya nagsalita. Pero maya-maya nang matapos na siyang kumain, pinatawag niya si Ate Edna. Sir Leon, pinatawag niyo daw po ako? Tanong ni Ate Edna. Oo. Pwede pa kidalhan si Hailey ng pagkain? Sabi niya pero mukhang nagdadalawang isip pa si Ate Edna at parang gulat pa siya sa iniutos ni Leon sa kanya. May problema po ba Ate Edna? Talong ni Leon at napakarap naman ito. Umiling-iling siya bago sinagot si Leon. Ha? Wala po sir, dadalhin ko na po siya. Sabi nito at agad kumuha ng tray at mga plato. Umirap na lamang ako at di ko na sila pinansin. That woman is so annoying. What does she think of herself, a princess? Matapos umakyat si Ate Edna, bigla naman itong bumalik matapos ng ilang minuto at daladala niya rin ang pagkain para kay Hailey. Bakit yan Ate Edna? Agad namang itinanong ni Leon at napatingin sa pagkain. Sumulyap si Leon sa akin at agad akong lumayo ng tingin. Agad tinapos ang pagkain ko at saka binilin kay Ate Cora na iligpit na lamang pinagkainan ko. Sir, hindi po nagsasalita si Mami. Ilang ulit na po akong kumakatok pero hindi po siya sumasagot. Paliwanag naman ito. Umalis na ako. Hinayaan ko na lang silang problemahin si Hailey. Pinuntahan ko na lamang ang mga kalalakihang nagtatrabaho dito para tanungin kung kumusta ang ranch at ang mga alaga namin. Kumakain at nagsasalo pa ba sila sa isang malaking lamesa. Nagkakamay ang mga ito habang kumakain at napansin naman ako ni Kibi. Siyan! Sigaw niya at sumusubo pa habang nakangiti sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at lumapit pa sa kanila. Kain tayo sir! Yaya nilang lahat pero mukhang nahihiya sila sa akin. At ang iba naman hindi ko alam kung ano iisip nila dahil kakaiba ang tingin nila sa akin. Pero inaasahan ko na yon dahil siguro sa mga nalaman nila, alam ko naman na kumalat ka agad iyon. Kamusta po ang mga alaga natin? Tanong ko kay Tatay Alfred. Ayos naman po sir, malapit na po palang mga anak ang dalawa sa mga baka natin at maganda naman ang mga kalusugan nila at ang iba pa. Sabi nito at ngumiti ako. Saka nga po pala sir, darating po dito sa Sir Simon para daw po sana kukunin nilang mga lupa. Sabi ni Kuya Enzo. Nawala naman ang tensyon at mga kung ano-anong pinag-iisip nila nang tanungin ko ang kalagayan ng ranch. Napakarami nilang kwento and I admit, I appreciate Leon's effort to handle this ranch habang wala kami ni Dad. He took good care of everything around here. That I cannot deny he is good. Nang dumating si Tito Simon, my father's old friend, tuwang-tuwa siyang makita ulit ako. Ganon din naman ako. Nakakatuwa na hanggang ngayon suportado pa rin dito si Tito sa ranch na ito at tiwalang-tiwala pa rin siya sa ranch. Ang tagal din namin nag-usap. Kwentuhan at tawanan, umalis na rin sila. Pagbalik ko sa ranch house matapos ng
habang kinukuha ng mga tao niya ang mga ilan sa tupa namin. Matapos na mahabang napakadaming gawain, nakita ko si Leon na lumabas. Gamit niya ang kotse niya. Nagtataka naman ako dahil 6 AM na pero lalabas pa siya. Sa bagay wala naman na akong pakialam doon. Nagpunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nando naman sina Ate Edna na nagluluto. Hindi ko alam pero inaasahan ko si Hailey na kasama nila simula kasi noon. Tumutulong lang siya sa kusina. Anong ulam natin, Ate Rowena? Tanong ko at ngumiti naman siya sa akin. Kaldereta po, sir, sagot niya. Okay, sabi ko lang at uminom pa ng tubig na mapansin ko ang pagkaing dinala ni Ate Edna sa lamesa at may takip. Transparent glass food cover iyon kaya naman kita ko ito. I stared at Edna and asked, bakit nandito pa to? Napalingon naman silang tatlo sa akin at dahan-dahan lumapit si Ate Edna. Sir, wala po kasi. Ayaw po talaga ni Ma'am Hailey buksan ng pinto. Hindi na nga rin ako sinasagot paliwanag niya. Okay, don't mind her. Baba din yun kapag ginutom, sabi ko. Makalipas ang 1 oras matapos kong kumain, napansin ko hindi pa rin bumababa si Hailey. Ayokong ma-stress kaya naman umakit na ako sa kwarto na mapansin ko ang pinto ng kwarto ni Hailey. Spiral ang hagdan dito sa lunch house. Kita mo naman bawat pinto hanggang sa taas kaya naman napansin ko ang kwarto niya. Di nakasindi ang ilaw sa kwarto niya. Bumuntong hininga na lamang ako at pumasok sa kwarto ko pero matapos ang napakahabang oras, hindi pa rin ako mapakali. Madaling araw na. Ewan ko ba kung bakit iniisip ko pa rin si Hailey. At hindi rin ako mapakali. Sinilip ko ang pinto niya pero nakapatay pa rin ang ilaw nito. Dahan-dahan ako umakyat dito at sinubukan buksan ang doorknob niya pero nakalock pa rin ito. Nag-aalala ako, baka napano na siya at hindi siya lumabas buong araw. I did not want to be blamed kapag may nangyari sa kanya kaya I went to get the keys para buksan ang pinto niya. Na makapasok ako'y napakadilim kaya binuksan kong ilaw. Nakatulog siya at nilapitan ko siya para ma-check kung may sakit ba siya. Dahan-dahan kong pinakiramdaman ang noo niya. I touched it carefully not to wake her up. She is not hot and just sleeping but still, she needs to eat something. Kaya naman bumaba ako at kumuha ng pagkain. Iiwan ko na lamang yon sa kwarto niya. Pagkabalik ko sa kwarto niya, nagulat ako na makita ko siyang gising. Nanlalaki ang mata niya at nagtatakang nakatitig sa akin. Damn it! And now she's awake, I whispered. Hindi na sana ako kumuha ng pagkain niya, sabi ng isipan ko. Naalimpungatan ako na may maramdaman akong ingay, kaso pagising ko wala naman tao sa paligid. Pero nagtataka ako dahil bukas ang ilaw, dahil sigurado naman akong di ko yun binuksan, dahil wala akong ganang umalis dito sa kama, simula pa kaninang umaga. Nagmumukmuk lamang ako at magdamag umiiyak. Namimiss ko ng lahat na meron ako noon. Mahirap man ako pero tahimik ang buhay ko, kasama si Harold. Umupo ako at nang akmang tatayo na ako para lapitan sanang switch ng ilaw, bigla ako nagulat nang bumukas bigla ang pinto. Napatitig ako dito at nilawangan ng pintuan ng aking asawa. Mas lalo ako nawalan ng lakas na makita si Sian. Akala ko wala siya dito. Tahimik lamang ako at siya. Tila hindi pa ata alam ko anong sasabihin niya pero bigla na lamang niya ako nilapitan at napansin kong nasa kamay niya mga pagkain. Dahan-dahan niya yung inilapag sa may tabi ko. At para naman akong nakakita ng multo at gulat na gulat ako sa ginawa niya. Totoo ba ito? Dinanan ako ng halimaw na ito ng pagkain. At saka, paano pa siya nakapasok? Titig na titig ako sa kanya. At hindi pa rin ako makapaniwala. Pero napakaseryoso na mukha niya. Hindi ba niya kayang umiti man lamang? Eat toast and don't eat them fast. It's not good if you're hungry. Hinay-hinay lang. Napakalamig ng boses niya. Kaya hindi ko alam kung napilitan lang ba siyang dalhan ako ng pagkain. Pagkatapos ngayong sabihin, tinalikuran niya na ako. Tinignan ko lang siya na papalabas ito. May kabutihan din naman palang lalaking to Ngiti ko. Salamat pero hindi ako gutom. Sabi ko sa kanya. Wala pa rin akong gana pero bigla na naman siyang huminto at lumingon sa akin. Huwag mong subukang hindi kainin yan. Huwag ka mag-alala, wala yang lason. At isa pa, don't be stupid. Walang magagawa ang pagkulong mo dito at hindi mo pagkain. Huwag ka nang masyadong pa-importante. Kainin mo na yan. Dahil baka isipin pa na magaling kong ama na pinapatay kita sa gutom. Do not make things first. Umayos ka ng kilos, Hailey. Masungit niyang sabi. Aalis sa sana ito pero hindi pa siya tumuloy at tininan ako sa mata. And also, don't think that I prepared that for you. Binilin lang yan sa akin ni Leon bago siya lumabas kanina. Dagdag niya bago umalis. Dinig ko naman ang pagbaba niya ng hagdan. Gusto ko siya hagisan ng ulan kanina. Kung pwede lang nakakagigil talaga siya.
Ayos sa sana eh. Natuwa pa ako kanina at inisip na kahit papaano pala, may kabutihan pa palang natitira sa pagkatao niya. Pero binabawi ko ng lahat ng iyon. Hindi pa rin siya nagbabago. Ginawa niya lang pala ito dahil yon ang iniisip niya. At isa pa, napakatanga ko para isipin na siya talaga ang nagkusa. Si Leon naman pala ang nagpadala nito. Nakakainis talaga siya. Napatingin ako sa pagkain nilala niya. Napakarami. Parang good for two pa ang dami nito. Ayoko sanang galawin pero naalala kong sinabi ni Sian na ipa-importante ako. Kaya naman nainis akong lalo. And I don't want him to think that I am that kind of girl. At isa pa nakakaya naman kay Leon kung hindi ko papansinin itong binigay niya sa akin, no? Kaya naman hinila ko ng marahan ng tray. Papalapit sa akin. Pagkatapos kong kumain, bumaba naman ako para iayos ang pinagkainan ko. Nakahinga naman ako ng maayos dahil walang tao dito. Kung sa bagay, madaling araw din naman sigurong mahimbing na ang mga tulog nila. Inugasan ko ng plato ko at nagulat na lamang ako na may marinig ako sa my front door. Dahan-dahan kong binaba ang pinupunasan kong plato at takot na sumilip sa my entrance. Kumuha pa ako ng kutsilyo para makasigurado. Iniisip ko na sasiyan yon dahil siya lang naman ang alam kong gising pero gusto ko pa rin mag-ingat. Anong malay ko kung may magnanakaw pala? Ang lalakas ng pagbitaw ko ng hininga. Habang dahan-dahan akong sumisilip dito. Madilim kasi kaya naman di ko masyado makita. Itong ilaw lang kasi sa kusina ang sandwich ko nang bumaba ako dito. Pero nagulat ako nang biglang bumukas ang ilaw at nakita ko si Leon. Napahinga naman ako. I felt relieved na makita si Leon. Agad ko naman sinauli sa lagayan ng kutsilyo at agad pinuntahan si Leon para magpasalamat. Pero nung lalapitan ko na siya, bigla naman tong natumba sa akin. Buti na lang nagawa ko siyang saluhin at nabalanse ko pa ang katawan ko kahit napakabigat niya. Naamoy ko naman agad ang alak sa bibig niya kaya naman napairap ako. Kaya naman pala eh, naglasing ka na naman pala. Sabi ng isipan ko, tinila ko ang kamay niya para ikapit ko sa leeg ko at tinawakan ko siya sa bewang. San ka ba galing? Umuwi ka pa ng lasing. Sabi ko at sinamahan ko siya papasok ng kwarto niya. Namangha ako sa lawak ng kwarto niya at ang linis. Pareho sila ni Sian. Maayos at masinop lahat ng gamit nila. Etong kwarto niya akala ko maliit lang dahil pinto lang nakikita ko pero malawak din pala pag nakita mong loob. Ganito ba lahat ng kwarto dito? Na makalapit kami sa kama agad ko siyang inihiga at aalis sa sana ako pero nagulat ako na may humawak sa kanang kamay ko at hinila niya ako. Sa sobrang pagkabigla niya ng hila nawalan ako ng balanse at bigla ako natumba at nakapatong na lamang ako sa kanya. Agad naman ako nakaramdam ng hindi ko maintindihan. Pero alam kong namumula ako sa itsura naming dalawa. Nanlaki ang mga mata ko at tatayo na sana ako pero tila naging mas malala pa yata ang mangyayari. Biglang pumulupot ang kaliwang kamay niya sa bewang ko and he pulled me harder that I am pinning him down the bed. Ramdam ko ang kaba at bilis ang tibok ng puso ko. Napansin kong pinagmamasdan niya ang mga mata ko. Leon, lasing ka na. Kailangan ko nang umakyat. Sabi ko pero tila tuliro siya. O kaya naman parang wala sa sarili at hindi ako naririnig. Sinubukan kong tumayo pero mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa akin. Stay here. Bulong niya at napalunok naman ako. Pero mas lalo pa ako nagulat nang maramdaman ko ang isa niyang kamay na hinawakan ako sa likod ng ulo ko. At nagulat ako dahil tinulak niya ito pababa. Palapit sa kanya at tinalikan niya ako. Sa sobrang gulat ko sa ginawa niya, agad ko siyang itinulak ng buong lakas at tumakbo na mabilis pabalik dito sa kwarto ko. Napahawak ako sa labi ko at di makapaniwala sa nangyari. Hindi to pwede, Hailey. Paghampas ko sa ulo ko. Marahan ako bumaba na napakaaga para tumulong sana sa mga gawaing bahay. Inaantok at humihikab-hikab pa ako dahil hindi ako nakatulog ng dahil sa nangyari. Pinipilit kong kalimutan yon dahil alam kong lasing lang sa Leon at hindi niya iyon sinasadya. Pero lagi namang sumusulpot ang eksenang iyon sa isipan ko. Nakakaloka. Kaya't sino ba namang makakatulog? Huminga na lang ako ng malalim at nag-isip ng pwedeng gawin para malibang ang isipan ko. Pero bigla na lang ako napaisip. Nakatayo lamang ako sa sala at napatuliro. Did I just cheat on my husband? Napatawa naman ako dahil nagawa ko pang isipin yun. Hindi naman yun considered cheating dahil di ko naman ginustong bagay na yun. Besides, ginusto ko man o hindi, Sian doesn't care at all. Pareho lamang kaming walang pakialam sa ginagawa ng bawat isa. Ako nga parang wala lang sa akin na malaman na may naging anak siya sa iba. So I know it's the same for him. Medyo madilim pa ang paligid. Pero malapit na rin naman mag 5 a.m. Kaya naisipan ko na rin bumaba dito. Tinali ko munang buhok ko at may natirang konting bangs sa harapan. Ngumiti ako.
Huminga na napakalalim. Ganyan nga, Hailey. Think positive lang. Huwag kang masyado mag-isip ng kung ano-ano. Bulong ko si Eri at saka nag-umpisang ayusin ang mga unan sa couch. Tulog pa sila Ate Edna, kaya hindi na ako nag-abalang gisingin sila at naglinis na lamang ako mag-isa para din naman makapagpahinga sila. Masyadong malawak ang lugar na siguradong araw-araw sila napapagod kakalinis dito. Hindi mo kasi may iwasan ng dumi, lalo na't pumapasok din dito ang ilan sa mga trabahador at ang mga suot nila mga bot at mga sapatos nagiiwan ng mga dumi. Pagkatapos kong iligpit at pagpaga ng mga sofa, kinuha kong vacuum sa lagayan nito. Alam ko kung saan ang mga ito dahil nakikita ko sina Ate Cora kapag naglilinis. Ilang araw pa lamang ako dito pero kita ko na ang kasipagan nilang lahat. Wala yatang araw na hindi nila inaayos at tiniligpit ang mansyon na ito. Natutuwa ako habang nagmamapa at inaayos. Ito naman talaga ako eh. Gustong gusto ko nagtatrabaho. Para nakakapraning kasi kapag wala kang ginagawa. Para kang mababaliw. Sian's perspective. Anong oras na magising ako? Agad ako bumaba para lumabas na muna at magpahangin. Iniisip ko pa rin si Estela. Kung di sana nakialam si Dad, sana nandito siya. Ayaw ko naman siya makasama pero inaalala ko yung bata sa tiyan niya. Baka kasi kung anong gawin ni Estela sa anak namin kapag wala siyang bantay. Habang pababa ako ng hagdan, agad ako napahinto na makita ko si Hailey. Kaya umakit ako pabalik ng ilang hakbang para hindi niya ako mapansin. Napataas kilay pa ako. Nagtataka ako bakit andito siya ay napakaaga pa naman. But I got surprised when I realized what she's doing. Is she really cleaning? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. But then hindi ko alam pero tumayo lang ako dito sa hagdan. Nakasandal ako sa bench nito at pinapanood ko lamang siya. Gusto ko siya kilatisan at pag-aralan, so I decided to watch her. Malay ko ba kung may kalokohan pala siyang binabalak. Pero unti-unti nawawala ang kung ano nung iniisip ko na makita ka siyang ngumiti habang nagwawalis. Parang tuwan-tuwa siya sa ginagawa niya at nag-e-enjoy mag-isa. Nababaliw na ba siya? Ano bang nakain niya at naglilinis siya ng ganitong oras? Patuloy lang ako sa panonood sa kanya nang bigla siyang kumending-kending habang nag-aayos. Hindi ko alam pero bigla ako napatawa. Agad ko naman tinakpan ang bibig ko. Buti na lamang at iyan narinig. Tinitigan ko lamang siya. Pinagpapawisan na siya at panay ng punas niya sa noo at leg niya. Pero patuloy lamang to sa ginagawa niya. Tinitigan ko siya sa mata at na makita ko nakakasilaw niyang ngiti. Hindi ko alam pero para bang bumagal ang pag-ikot ng mundo. It feels like everything is in slow motion nang umiti siya ng ganon. Ewan ko ba pero bakit bigla yata siya naging blooming kahit na mukha na siyang haggard. Napanunok naman ako na mahagilap ng mga mata ko ang collarbone niya. I don't know but the sweats which making that part of her body shines is so attractive. Napakarap naman ako sa biglang pagkatuliro ko. Damn it! Bulalas ko. Hindi ko alam ba't ba nanatili pa ako dito para panoodin lamang siya. Pero maya-maya pa'y napansin ko siyang naupo sa couch. Sumalampak siya dito at pagod na pagod ang itsura. Pero hindi ko alam ba't nagagawa niya pa rin ngumiti sa kabila ng pagod niya. Pumikit naman ang mga mata niya at nakangiti pa rin. What a weirdo. Ganoon pa rin ang posisyon na niya lamang may noto at bigla ko na lamang napagtanto na nakatulog na ito nang bumagsak ang spray ng binata sa nasa kamay niya. Chuckles escaped from my mouth to realize how crazy she is. Bumaba ako ng tuluyan at lalabas sa sana pero bigla ako napahinto at napatingin sa asawa kong tulog na tulog. I rolled my eyes and walked towards her. Mukhang napakahimbing yata ng tulog niya at hindi niya rin namalayan lumapit ako. Hey! Tawag ko sa kanya pero mukhang tulog mantika na ata siya. Napalingon naman ako sa paligid at napakalinis at kintab ng paligid. Wala akong ideya na bang tumatakbo sa isipan niya para gawin to. Pero napaisip ako na baka he's doing it to impress people. Lalo pat alam na ng lahat ang tungkol sa amin but then, still, I doubt that. Dahil kung yun man ang pakay niya, dapat naglinis siya ng gising sila. Di ko na alam kung na bang dapat ko pang isipin sa kanya. I appreciate her effort pero hindi ako pwedeng magpaloko. I don't want to trust anyone again. I rolled my eyes and sighed in annoyance and slowly hunched my back. Dahan-dahan ko siyang binuhat sa mga braso ko like a newlywed couple. Binuhat ko siya hanggang sa kwarto niya at dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama niya na mahagilap muli ng mga mata ko ang collarbone niya. I shook my head and snapped my brain. But then, nagulat ako na bigla siyang ngumiti. Akala ko nagising siya pero nananaginip lamang pala siya. Aalis na sana ako nang biglang narinig ko siyang nagsalita. Mom, please, stay. Huwag mo kaming iwan ni Papa. Dinig kong sabi niya at napalingon naman ako sa kanya. Nagulat ako na makita ko na may luha sa mga mata niya.